bakit hindi siya sumasagot sa tawag ko. Dahil doon ay lalo akong nanginig sa galit. Next ko na lang siya, ang sabi ko, maghanap ka ng ibang magpapaaral sa'yo. Tapos na tayo, Gino. Hindi siya nag-reply. Ang ginawa ko ay bumili ako ng bagong padlock. Pinalitan ko ang padlock ng kasera namin, saka umuwi sa bahay ni Mamo. Noong gumabi na ay nag-text sa akin si Gino. Bakit mo pinalitan ng padlock? Text niya. Para hindi ka makapasok. Bakit? Ano bang kasing kukunin mo dyan? Wala ka naman kahit na isang gamit dyan, di ba? Lahat ng laman ng kaserang yan ay ako ang bumili. Lahat ng suot mo, ako ang bumili. Anong babalikan mo dyan? Ganito ang nanginginig kong text. Hindi siya nag-reply. Tinext ko ulit. Malinaw ang kasunduan natin, Gino, at nilabag mo yon. Kaya dapat lang sa'yo yan. Sabi ko at bahagya akong nakadama ng tuwa noong mag-reply siya, pero nalungkot din ako at nataranta. Huling text ko na to, Chloe. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. I-shoot ko sa bintana itong cellphone na binili mo. Uuwi ako sa tita ko at magpapalit ako ng damit at i-shoot ko rin sa bintana ang mga damit na suot ko para hindi mo sabihin may tinangay ako sa mga bagay na binili mo. Salamat na lang. Kinabahan ako sa text na ito ni Gino at doong tawagan ko siya ring na lang ng ring ng cellphone. Ang ginawa ko ay nagpunta ako sa kasera sa ako tinawagan ng CP niya at narinig ko sa loob ng kasera ang phone niya. Tinutuon niya, sinabi niya isushoot niya sa bintana ang cellphone. Hinintay ko siya sa loob ng kasera kasi sabi niya ay ibabalik din niya ang damit na suot niya. Makaraan ng ilang minutong paghihintay ay dumating nga siya at lumang damit ang suot niya. Nakasupot ang pinagbihisan niya. Eto na,